Magandang gabi po mga Karito Kabayan. Tumumulang yung Karito Kabayan Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Kubar area po dito po sa Eastern Province. Magandang gabi po. Kompletong-kompleto po yung address ko po. Maliban na lang po din sa strict address ko po. Ngayon po, pag-usapan po natin ulit yung ano, yung paborito po nating senador na ito na naman, may lumabas na naman po na ano, na video na sinasabi na yung po daw yung side chick po daw niya, tinatawag side chick. Ngayon ko lang po narinig yung mga salitang side chick pero anyways, salamat sa mga Gen Z na may mga ganyan palang word side chick. Parang medyo makapal yung dito ko. Anong nangyari? Yan po talaga pag tumatanda na, nag-iiba na po yung texture ng o nag-iiba na po yung skin nyo. Medyo lumalaw-law na rito sa akin. 48 years old na eh, kaya ganun po eh. So, sabay-sabay po natin panoorin po yung ano, yung napapabalitang side chick po niya. Galing po to sa ano sa Billionaire News po. Okay, okay. May bagong bala ang netizens kay Senador Joe. May bagong bala ang netizen po laban kay Senator Joel Villanueva, ang ating katokayo. Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick. Side chick. Kapatid daw na kontratista. May ang dami-daming ano, no? Kasi ganyan talaga pa ano, kapag, alam mo ba yun, yung nasabi ko na po sa inyo na inihahayag po talaga kayo kung ano po yung mga pinagkagawaan. Eh lalo na to, meron nga pong lumabas na ano, di ba, na picture po niya yung Saint Joel Villanueva. Kasi nga po, alam mo, banal na banal ang itsura, pero ano, pero kakaiba po talaga yung, alam mo po yung kutob ng ano, karamihan na parang iba naman yata yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Parang ganun po ba yung kutob? Parang hindi siya convincing magsalita. Anyway, siguro sa mukha na rin po yan. Sige po, panoorin natin si Corina Sanchez ng Agenda. Billionaire News po. Ito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa... Di ba? Luma-luma na po yung estilo ng ano, yung nagpapanggap ka po na Huwag ano. mo tayong Luma-luma na po yung ano, nagpapanggap ka pong mabait pero politiko ka. Alam niyo na po yung gano'n. Parang basang-basa na yung mga ganun mga papel na nagbabait-baitan ka tapos nasa politiko ka. Parang hindi na po pinaniniwalaan po ng mga tao sa ngayon. sa korte. Ididimanda ko po sila. Dinimanda pa siya, di ba? Pikon eh. Pikon eh. Talagang sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal... Wala na. Sira na naging, parang mukhang sira na po yung ano niya. Mukhang sira na po yung kanyang political career. Nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica. Ganda, no? Parang bagay na bagay nga sila. Bagay na bagay sila. Corporal. Ganda ng ano ng aso. Cute. Cute, 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 cute. Pakulit niya. Pakulit niya. Kakuha ng atensyon ay ang reflection niya sa salamin na nasa kanyang likuran na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Katabi niya sa di kalayo. Eh kung titingnan po natin yung picture, hindi naman po niya hawin. Medyo siguro, parang hindi ko po makita eh. Parang distorted po kasi yung ilong eh. Tsaka parang mukha siyang demonyo. Tignan niyo po yung itsura niya. Tignan po yung ilong, yung mata. Tignan niyo po, di ba? Parang ano, distorted po masyado. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng guro sa gobyerno at bahang dinaraan. In fairness, itong video, ito pong picture na po ito is naging ano, yung sinasabing siya po yung nado sa likod ng babae na yun, nasa gilid. Hindi po niya itsura. Parang malayo for me, malayo. Kung magsasalamin po ako, tititigan ko po siya. Sa gobyerno at bahang dinaraan. Katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, malayo po sa talaga. gitna ng guro sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawin na kaanap na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Ayan, talagang picture niya po talaga. Yan, di tayo parang may spark sa kanyang mga mata. Tignan mo naman yung pagkakatingin ni Joel. Kung ako, titingin ako sa ganyang babae, may asawa ako, malamang di ko tititigan ng ganyan. Kahit sabihin mo, politika ako, paglalagyan ako sa misis ko niyan.
isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon nila Lagkit ng tinginan. Eh! Corporal na naging nakambili ng Bulacan. Kino-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umunong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gelcor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po natin kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico. Oh, siyempre, ay mapaniniwalaan natin mga picture, di ba? Although wala naman po malinaw na wala naman po malinaw na patunay na may relasyon nga sila. Kaya lang, patunayan niya na wala nga silang relasyon. Ewan po ba? Kasi may mga picture na magkasama sila eh. Hindi kasi pinakita yung asawa niya. Kaya medyo magdududa ka po talaga. Tapos yung video po na nasa gilid po siya, eh, somehow hindi naman po ako naniniwala. Kasi na siya yun. Kasi layo ng itsura. Kaya lang mapipilitin natin pipilitin natin yung ating isipan na ganun yung itsura nga niya yun. Eh, itsura niya talaga. Pero kung titignan mo po talaga, kahit nakasalamin po ako, hindi ko po makita na itsura po talaga ni Joel Villanueva yun. Nantok nga ako ah. Anyways po, kahit na ganong pagmamalis po ni Joel Villanueva po, ni Senator Joel Villanueva, ni Botomes, si Botomes ang ano, ah, si Botomes, ang tawag na po ngayon kay Senator Jinggoy, Botomesa na, kasi bottom nga siya. Talaga, grabe pang yuyurak ngayon sa mga sa mga senador. Una si Senator Villanueva, tapos si Senator Laca, Senator Jinggoy, di ba? Yung pangyuyurak po talaga sa dalawang to. Kasi ito yung maingay tsaka masyadong madrama sa buhay. Yung medyo si Cheese medyo tumatahimik kaya hindi po siya masyadong natitira. Pero tinitira na rin po si Art kahit pa paano ng mga basher. Eh. Anyways po, lesson learned po sa atin po talaga sa mga politiko po natin. Kung gagawa po kayo ng milagro sa buhay niyo, at tapos biglang puputok, dapat yung mga milagro niyo po talaga dapat walang footprints. Sabi nga po nila. Para at least kung may pumutok nga po na issue na tungkol nga po na kinasasangkutan po ninyo, in particular po sa dalawang senator po natin, si Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada, kung alleged na kumikita nga po sila sa mga insertion project o project na nire-recommenda po nila. Eh, make it sure na wala kayong baho talaga ng mga nakalipas. Kasi panahon po ng internet po ngayon eh. Lahat po talaga makakalkad. Lalo na po yung pagiging botamesa po ni Jinggoy, talagang nakakalagkad po siya. Talagang lahat po yata. Liban na siguro yung mga matatanda po talaga. Pero kung talagang kung pakinggan niyo po talaga si Robby Tarosan, ako wala. Walang mangyayari talaga kay Jinggoy. Lalo kung aamunin niyang ilabas yung video. Eh, lahat po talaga susuka po talaga ng dugo. Tatawa yun, tama na, huwag niyo na pakita. Huwag niyo tawa ni Jinggoy, tapos botomesa siya. Eh, isa ba hindi po nakakaalam yung botomesa po? Yung po yung sa, ah, parang ano po, siya po yung laging nasa ilalim, parang ganun po. Bottom nga po siya. Laging nasa ilalim. Babae, parang babae po siya. Parang ganun po. Tinanong ko lang dito. Anyways po, papasalamat po muli kami sa mga although mga OFW po kami, di po kami nakasama sa rally. Papasalamat po kami sa lahat po ng mga Pilipino na nakipagkaisa, yung mapayapa na nakipagkaisa po sa rally kahapon po. Congratulations po sa inyong lahat. Sa mga artista pong sumali, congratulations po sa inyong lahat. Malaking impact po ang ginawa po ninyo sa bayan. Lalo na po napakita po natin na hindi po natin tinotolerate ang corruption sa ating bayan. Sa mga artista na buti nga sa inyo.
sa mga politiko na buti nga rin sa inyo. Kasi hindi naman po kayo dapat nandyan eh. Huwag kayo masyadong maepal eh. Tulad ng nangyari po kayo no, Philip Salvador, di ba? Binubu siya, tapos ano, epal, nasa natin siyang epal. Eh, sino po pupuboto sa ano sa katulad po ni Philip Salvador? Tignan niyo nga yung pag ano, sa kanya kakagahapon na epal eh. Kasama ng tingin niya kagad sa mga tao. Di na lang niya inano, kumbaga parang hindi na lang niya, inignore na lang po sana niya. Hindi nga pinapakita niya yung ugali niya. Ano po ba siya? Baka sa tingin niya kung naging senador siya tapos ano na siya, hindi na siya nakatapak sa lupa. Kaya hindi po kaya hindi po siya manalo na dahil sa ugali po niya. Ah, may sumisigaw pa nga po na ano, sustento mo yung anak mo. Si Josh. Si Josh po yata yun yung sa anak po niya si Chris. Na hindi po niya sinesest. Sabi po, hindi po niya sinesustentuhan. Tapos ito naman pong ano, yung dating gobernador ng ano, Ilocos. Si former Governor Singson, epal din. Kaya yung binuburing po siya kahapon. Kasi kala naman niya kasi yung mga tao doon, sa ano, yung mga tao doon sa EDSA, kakampi sa kanya. Ay nakalimutan niya, marami pong mga kabataan po ng panahon niya na bumaliktad siya kay Erap Estrada. Na isa po siya sa nagpagulo sa Pilipinas. Ngayon natatandaan pa rin po ng mga tao, which is kami po yun. Tapos yung mga kabataan, nandun din po. Kumaga parang old politician ka na eh. Ba't magmamalinis ka pa? Di ba? Kahit na sabihin natin malinis ka, kaya lang, kahit sabihin mo malinis ka, ang tanong po doon, may maniniwala po ba sa'yo? Eh, old politician ka. Kumbaga trapo ka. Tapos pupunta ka doon sa ano, para magpasikat ka, magpa-impluwensya ka. Wala namang maniniwala po sa inyo. Kasi nga po, ano, alam na po ng mga Pilipino yung kartada po ninyo. Sino po ba yung pumunta po? Ah, Parang marami pa pong pumunta. Si ano, si Guanzon. Si Guanzon. Although hindi naman po siya di rin siya pinansing kasi wala naman siya kakwenta-kwenta. Eh syempre ano siya talagang ano siya, pure blooded Duterte pure tatanggol niya, di ba? Si Sara Duterte. Eh dati pink siya tapos bigla siya naging Duterte. Anong mapapala niya, di ba? Kaya talagang ano lang doon, pinansinan doon kahapon. Yung mga politiko katulad nila Kiko Pangilinan, nila Bam, si Laila de Lima, hindi ko alam kung nado po si ano, Rize. Tapos yung mga kilalang mga artista rin po na talagang bumoto po ng mga nakaraan na pink. Nandun po sila. So, maganda po yung nangyari kahapon, pinakita po ng Pilipinas sa peaceful. Maliban po lang dito sa mga ogag ng mga kabataan po rito na ng gulo eh. Ng gulo po sa Manila eh, sa Mindiola. Mga siraulo yung mga kabataan po na yun. Nakita po yung mga bata po talaga. Dapat po dyan, ano, wag pong pagbigyan. Dapat po talaga ikulong niya, wag po ilagay sa DSW. Yung mga, ano, mga siraulo po yung mga bully po yan. Pero yun po yung mga pinaggagawa po nila. Tama lang po na nahuli po sila at wag po silang pakawalan. Isama po yan sa mga ano kumbaga parang sa mga kriminal na rin po. Kasi pag pinalaya po yan magiging abusado po yan, magiging ano po yan, magiging perwisyo po ng ano yan, ng lipunan yan. Lalo na ganyan na po talaga sila. Yung mga kasama po nila, yung mga utak ganyan, wala na pong mangyayari po sa buhay po nila. Kaya might as well, bigyan na po yan ng karampatang parusa sa ginawa po nila. Magbayaran nila yung kanilang mga nagawa. So yun naman po, congratulations po sa lahat sa mga sumali po sa rally. At kami naman po mga OFW, lalo na po yung mga vloggers po, na lalo pa sa akin po, magiging documentation po namin to, o natin to, in the future na magkaroon po ng ano, siyempre mga history sa ating bansa. May mga tao, mga kahit papaano po, kung sabi nga po nila, di ba, yung history written by the victors. So yung minsan po kasi naiba po yung history based po sa ano, yun nga, sabi nga kung sino po yung nananalo. Kaya yung mga vloggers at podcast at saka tayo mga Pilipino na may mag-record ng ating mga sarili. Kung nakikipag-usap po tayo dyan sa, ano, sa mga followers po natin. Eh, sooner or later po magagamit po nila yung mga video na pinagagawa po natin para maging reference po nila. Somehow, meron po mga Pilipino na hindi sumasang-ayon sa ibang mga boses na alam po natin na hindi po tama o hindi po makabansa o tama para sa ating bansa. Parang ganito. So ngayon po araw po ng ano ng September 22. Bukas po September 23 po, Saudi gig ko. So wala po kami pasok dito sa Saudi Arabia. Karamihan po walang pasok. Pero yung mga nasa offshore, nasa site,
Quite, alam ko may pasok po sila. Pero sa offshore wala po silang pasok. So talagang pahinga po talaga. May pasok po yung mga sa offshore. Sa site di ko po alam eh. Pero yung mga sa city wala pong pasok. So karamihan po sa amin mga pahinga. So pwede magpuyat. Tapos magising ng tanghali. Sarap ng buhay. So yun lamang po. Ano sa aking katoto na Joel Villanueva, sensya ka na, ikaw yung ano ngayon, flavor of the month po ngayon. Talagang lahat po ng video na lahat po ng video at mga picture na pwedeng ilabas laban sa'yo, ilalabas po talaga. Wala ako dun kasi syempre hindi naman ako follower mo. No? Pero siguro meron talagang pero mga kaibigan ka na binabackfire ka o binabackstab ka. Ganun po ba? Syempre di mo po lalabas yung mga picture po na yan kung kung sa ano lang po sa mga sa sa social media lang mangyayari yung mga magpipipipi ka lang ng mga random pic. Hindi. Syempre yung mga picture na yan. Syempre yan sa mga kaibigan niyo po yan, sa malalapit na kaibigan niyo. Or doon sa nag-i-spy po sa inyo. Di ba po ba? So flavor of the month ka po ngayon. Si partially flavor of the month din po si Botamesa po na tinatawag po nila si Jingo Estrada nga po. Yung napapabalita na na naka-wine nut stand po ni Joe Serrano. Kung yun nga po yung tinutukoy ni Joe Serrano. Pero yun, parang yun naman po tinutukoy ni Robby Tarosa. Sabi nga po sa mga iba-ibang balita. Hindi po sa atin ang galing po yun. Binasa lang po natin at na-relay lang po natin. Pero hindi natin kinukonfirm o dinideny yung hindi ba kinukonfirm? Hindi po natin kinukonfirm kasi wala naman po tayong ebidensya. Di ba nila, so nabasa po natin kay Robby Tarosa na siya yung nag-aakusa na meron nga pong video na nagtitirahan po, nag-KKK yung si Joe Serrano tsaka si Jingo Estrada. Kaya tinawag po siyang Botamesa. Yung bottom, nasa baba palagi. Ayun yun, papatira po sa puwet, parang ganun nga po siguro. Sige po, ingat po tayong lahat at nakakatawa lang po yung mga nangyari po. Na ito naman po si Joel Villanueva po may mga video na naman. Malamang yan, hanggang hindi siya umaamin, ba't milalabas po mga video po laban sa kanya. At ganito rin po si Jinggoy, hindi po niya parang hindi niya po binabarag yung ano po ngayon, yung kwento po laban sa kanya tungkol nga sa pagiging botomesa niya. Wala siyang reaction ba? So, siyempre, pag wala kang reaction, parang siguro nga totoo. Parang ganun palabas ang mga lumalaw sa mga tao. Sige po, magandang gabi po ulit. Napahaba naman po yung kwento ko po sa inyo. Ingat po tayong lahat at happy day po sa lahat o happy holiday po sa lahat dito sa Saudi Arabia po. Pwede po tayo matulog ng mahaba dahil wala tayong pasok bukas. Gandang gabi po muli at ingat po tayo. Peace, kabayan.